What's up guys? So, sa video na to is ipapakita ko sa inyo yung overview ng router na nabili ko sa Shopee. Ang brand niya is Wavelink. Before that, magla-login muna ako sa kanyang website. Alright. By default, yung IP address niya is 192.168.20.1 sa pag-setup ko. Right now, nakakonect siya sa main router namin, which is yung ISP Globe na router. Ito yung home tab. Ito yung summary ng kanyang status. Dito sa terminal tab, sa online terminal tab, dito nyo makikita yung mga devices na nakakonect sa router. For example, tong desktop computer ko. Then tong sa kapatid ko, yung smartphone niya. Kikita nyo yung IP, yung MAC address, tas yung connection time, kung ilang oras na nakakonect yung device. And you can, pwede nyo i-block yung internet niya. But in this case, hindi ko siya gagawin. Upload speed niya and download speed, andito din. So, pwede nyo rin iset yung limit ng speed niya sa upload and download speed. In this case, I'm not gonna do that. Pakita ko lang sa inyo to. Offline terminal, hindi pa gumagana to since I think gagana lang to pag ginawa nyo static yung routing nito. Dito sa wireless tab, dito na nakalagay dual frequency selection. In brief description, pinag-combine nyo yung frequency ng 2.4 GHz and 5 GHz Wi-Fi. So, pinaghiwalay ko tong 2.4 GHz Wi-Fi, 5 GHz Wi-Fi para mag-separate yung channel niya and makakapag-connect yung ibang users sa preferred frequency na gusto nila. Or, ikaw as administrator, ikaw bahala kung saan mo silang frequency gusto yung connect. Sa advanced tab, sa baba ng web page na to, may dito yung isa-set yung bandwidth, tas channel, yung isolate nyo ba yung, enable nyo ba tong device isolation. Nasa sa inyo naman yan. Okay. So, proceeding sa advanced tab. So, sa advanced tab, guys, dito sa device status tab, nandito yung summary ng router. Lahat ng basic information na important. Tulad nitong uptime, firmware version, yung network status, Wi-Fi status, nandito siya lahat. Sa mode selection, this router has 3 modes. So, yung by default, router mode siya. But in my case, ginawa ko siyang router mode since nakakonect siya sa main router ISP, which is si Globe. Pwede nyo, actually ginawa ko tong IP mode last time pero umunti yung kanyang features. I don't know why, kasi pag access point, syempre, lang yan eh. Magbo-broadcast lang naman siya ng signal. Kumbaga, pang-extend lang siya ng range ng wireless signal. Bale, mag-connect lang siya dun sa main router via the LAN cable and siya na magbo-broadcast ng another wireless signal. Network settings, dito yung sinasabi ko kanina. DHCP siya ngayon. Pwede nyo rin guys static or PPPoE. Ito yung advanced niya, tab. Pwede nyo enable yan if you want. Pero wag lang kayo basta nag-enable ng any settings. Basahin nyo yung description, i-research nyo na lang. Guest network. So, lahat naman ng modern Wi-Fi routers, merong ganitong feature built-in sa kanila. So, ano ba yung ginagawa ng guest network? Si guest network is hinihiwalay nyo yung main network nyo sa network ng mga guests. Tapos, pag isa-set up kayo ng guest network, dapat naka-turn on lagi yung password. I-encrypt nyo siya. Kasi pag hindi yan naka-encrypt, kahit sino-sino lang yung pwede mag-connect dyan. Wireless blacklist. Dito, pwede kayo maglagay ng MAC address ng isang device na wireless na go-connect. Like for example, yung smartphone ko, ilagay ko siya dyan. Blacklist ko siya para hindi siya makapag-connect. Sa firmware update, hindi ko pa siya ina-update. Yan yung default na, yung current version niya.
You can update this via the internet, or mas maigi is hanapin mo yung version niya sa website nila. Tapos mag-upload ka ng file, tapos po pipindutin mo kung sa mag-update. But in my case, I'm not gonna do that kasi no need naman. Static IP, if you remember, na nag-set tayo ng mga IP addresses sa routers sa activity natin sa voice over internet protocol na subject. Kung naalala nyo, ganun siya. In my case, sinet ko siya to 192.168.11.211. Yan yung static IP address niya. Iba yung static IP address niya sa LAN IP address. Sa LAN IP address, ito parehas sila dito. Yan, kung kita nyo yan. Para ma-access yung router. Pag naka-wired connection. List time. Sa inyo yan. Magsaset nyo ba by default, nakaset yan sa 1 day. Sa 12 hours, sorry. Pero I search na I recommended na 1 day para hindi magkakos ng errors. Dahil sa pagpapalit-palit ng IP addresses. Kasi ang ginagawa ng list time na nagpapalit ng IP addresses yan every time. So pag gagawin yung 1 hour, magpapalit na naman yung IP address kung naka-DHCP kayo. Dito sa tab ng backup and restore, bali ang gagawin nito, pag pinindot nyo itong generate backup file, gagawa siya ng backup file, tapos da-download yan. Magaan lang naman na file yan. So pag nag-reset kayo ng router, ibabalik nyo sa dati niyang configuration na sinet nyo. Ganun lang siya kasimple. Kaya ang handy nito, actually kumuha na ako ng ilang beses, then gumawa ulit ako ngayon para may pakita, may demo dito sa video. Time zone tab. So wala yung Manila dito. So yung Manila is nasa UTC plus 08 na oras. Admin password, if you want to change your password, dito nyo siya ilalagay, i-configure. Timing reboot, if you want to schedule the reboot of your router, i-turn on nyo yan. Sa akin, no need na, since nakasaksak naman siya lagi. Security settings tab. Ito importante to, block DDoS attacks. Yan yung pinaka-important na feature. Kahit sa ibang routers meron to, guys. Turn on nyo yan. Block ping, block port scanning, hindi ko na yung gagawin kasi kami lang naman yung nakakonect. Wala naman magkoconnect ng wired, puro wireless. Halos wireless yung nagkoconnect except sa desktop computer ko. Then remote control, kung yung devices nyo merong feature na ganyan, you can turn that on kasi tong router na to is may feature siyang ganyan. Sa LED control, naka-on lang siya para malalaman ko kung gumagana or hindi. IPv6, not gonna configure that kasi home network lang naman. No need to add another IP addresses sa IPv6. DMZ management. Actually, may meaning yan. Hindi ko naman i-discuss since mabilis lang na overview tong gagawin ko. Port forwarding, para to sa static routing or DHCP kung kayo lang. Kasi nga kinaka-connect na sa main router, so ganyan yung gagawin niya. No need to configure that. Web lock. Sa tab ng web lock, if you remember guys yung ginawa natin sa dito sa naman bawat devices na naka-connect. Ang gagawin niyan, sabi dito, please enter the keywords or domain names you want. For example, youtube.com. Lahat ng available IP address doon sa domain na yun, ng youtube.com, ilalagay nyo dito. So, i-click nyo yung save. Pero, dapat sa specific na device. Kunyari, dito sa akin, sa desktop ko, lalagay ko dyan, mag-a-add ako. youtube.com. Pero hindi ko gagawin yan kasi hindi ko ma-access yung youtube.com. Pero syempre may iba pang IP addresses diyan aside from that. Then ito sa phone ng kapatid ko.
Sa firewall, kung naalala nyo, yung firewall, ganun. Di ba sa firewall ng computer, pwede tayo mag-set doon ng mga IP addresses na dapat i-block. Same thing dito. Pero, select nyo yung specific device. So, dito sa last tab, router reboot. Kung gusto nyo i-reboot yung router, click nyo yan. Tapos log out. Siyempre, mag-log out ka sa website na to ng router. So, that's it in this video. Yan lang naman yung kanyang overview ng user interface. Actually, napakadali niya lang gamitin. Hindi siya complicated unlike sa ibang brand ng router like yung sa Linksys na router. Kung natandaan nyo na nag-set up kayo nun, ganun. Pero pag ano naman, sanay na kayo, hindi naman kayo malilito dun. Lalo naman dito since napakasimple lang ng interface niya and kahit sa mobile phone nyo, pwede nyo siyang i-manage. Basta tandaan nyo lang yung IP address niya. Basta nakakonect kayo wirelessly kung sa smartphone. Pag sa desktop, syempre, alam na this. Ito na yan. Itatype nyo lang sa browser. Any browser. Sa last part ng video na to, which is yung review. AC1200. Ito yung meron ako yung WL-WN530HG4. So, meron siyang 4 LAN port version to. Pero mas mahal yun. So, ito yung pinaka-cheaper. So, yan yung binili ko. And 4 antennas na din siya. Sa lahat ng mga routers na nakita ko online sa pag-browse, ito yung router na pinakamurang merong feature na lahat ng ports is naka 1 gigabit per second na. So far, sa lahat naman nakita ko, yung iba is naka 100 Mbps pa rin. Limited lang yung speed nila dun. Mostly sa LAN ports. Since desktop computer lang naman nakakonect sa akin. So, okay na tong router na to. Wala nga lang siyang wall mount sa likod. Hindi siya pwedeng i-mount. Nakaupo lang siya. Sa akin, nakaupo lang to eh. So, yan lang yung overview ng router. That's it for this video. As always, lagi kayong mag-ingat and happy holidays.